the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His You're still the same by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on our knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos na patuloy naming papupurihan, magpakailan pa man. Hallelujah, Hallelujah. Through the east you made it clear that the time of Christ
Dakilang El Shaddai, Ama naming nasa langit, Ikaw ang Diyos na aming pinaglingkuran noong nakaraang taon, 2025. Ang Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At sa taong ito, Ama, 2026, Ikaw pa rin ang Diyos na patuloy naming paglilingkuran, Diyos na aming sasambahin sa Espiritu at katotohanan. At dalangin po namin, Ama, kung paano mo kami ginabayan sa nakalipas na taon, Ikaw pa rin ang Diyos na patuloy naming kinikilalang gagabay sa amin, magpapala sa amin sa taon pong ito. Ama, dalangin po namin na ang taon na ito, Diyos, ay magiging taon ng pagbabalik loob sa iyo, Ama, ng lahat ng tao sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Maging taon ito para sa aming taon ng kasaganaan, taon ng katagumpayan sa buhay namin, taon ng kaayusan sa lahat sa buhay namin, Dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin namin, Ama, sa taon pong ito, patuloy mo kami tanglawan ng iyong liwanag, Dakilang Diyos, at patuloy dalhin, Ama, sa tamang landasin ng paglilingkod, O Diyos, nang ang lahat ng aming gagawin sa taon pong ito, Ama, ay magawa namin ayon sa iyong kalooban, at patuloy, Ama, patuloy namin maitaas ang iyong banal at dakilang pangalan, at ang pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang bansa na ito na aming kinaroroonan, Panginoong Jesucristo. Ang lahat ng mamamayan sa bansa ng Hong Kong, Ama, ay patuloy mong pagpalain, Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Panginoon, si Kristo ay narito na, maging lakas sa aking pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, halina na iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, maging lakas sa Aking pag-asa. Tanging lakas at pag-asa naririto sa pina, naghahandang tulungan ka. Halina siya ang kasaya sa hirap man naginhawa. Purihin
mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay mula po sa aklat po, sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanata po ay 13, simula mga talata 8 hanggang sa susunod na talata. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa sagutin tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit na ang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Ang Panginoong Hesus ang paghariin ninyo sa inyong buhay, at huwag paglaanan ang laman upang bigyan kasiyahan ang mga nasa nito. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Sa kanyang kapurihan, kaluwalhatian, simula ng taon po na ito, tanging sa Diyos lamang ang lahat ng palakpak na yan na papuring handog sa Diyos. Para yan sa kanyang karangalan lamang. Sa palakpak na yan, ang Diyos lamang ang ating itataas sa dako pong ito. Hallelujah! Sa buong taon na ito, siya ang ating itataas. Siya ang ating idadambana. Hallelujah! Sa Kanya ang lahat ng papuring iyan. Hallelujah! Mabuti ba ang Diyos? Sino nagsasabing mabuti ang Diyos? Nararanasan niyo ang kabutihan ng Diyos? Higit na kabutihan ang gagawin niya sa atin sa taon pong ito. Higit na kabutihan ang gagawin po ng Diyos. Amen. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Sinong handa na? Ayan. O, sige, lahat ng handa pwede nang maupo. Happy New Year po sa inyong lahat. Pag dumarating ang bagong taon, marami tayong gustong baguhin. Amen. Ayan. Kung ano man ang gusto nyong baguhin, kayong nakakaalam niyan. Amen. At nawa, tunay na kung saan magawa natin ang tunay na pagbabagong ninanais po natin. Amen. Lalo tigit sa lahat, kung ang ating minimithing pagbabago ay makapagbibigay karangalan po sa Diyos, gawin po natin iyan. Amen. Gawin po natin iyan sa taon pong ito, nang patuloy sa taon na to, bumuhos sa atin lahat ang mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Dito po sa ating binasa, may mga pangungusap dito si San Pablo na sinasabi ni San Pablo, ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Amen? Kung tinatanaw natin yung sinasabi ni San Pablo na mas malapit na ngayon ang pagliligtas ng Diyos kaysa nung nagsimula tayong manalig sa Diyos, siguro naman kapatid,
yung pagkakataon na yan, yung tagpo na iyan na sinasabing malapit na ay pinananabikan natin lalo. Amen? Dapat pinanabikan natin po yan ang tagpo na iyan, mga kapatid, na kung saan siya natin pong hinahangad, inaasahan na makamta natin sa buhay po natin ayon sa pangako ng Diyos na gagawin niya sa lahat ng naglilingkod o mga anak ng Diyos. Amen? Subalit mga kapatid sa Panginoong Hesus, buksan po natin ang ating pananaw po dito na kung saan ay dapat dahil nalalapit na yung sinasabi ni San Pablo na higit na malapit na ang pagliligtas ng Diyos kaysa nung simula tayong manalig po sa Kanya. Sabi niya, nung simulang manalig tong mga taong kausap niya sa panahon na yan, nung saan ang sulat na ito'y sulat niya sa mga mananampalataya na naroon po sa Roma. Subalit hindi yung pananabik sa tagpo na ito na malapit na ang nakikita ni Pablo sa mga mananampalataya nung panahon pong iyan. Hindi po yun ang kanyang nakikita. Hindi ito nakikita ni Pablo sa mga kapatid doon sa Roma, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo. Bagkus nung sandali na yan, ang nakikita ni Pablo ay panlalamig. Amen. Ang nakikita niya ay panlalamig, kaya mayroon po siyang pangungusap na kung saan panahon na para gumising. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Tanawin natin yung sinabi niyang nagsimulang manalig. Amen. Nagsimulang manalig. Nung tayo po'y magsimulang manalig sa Diyos, anong idinulot nito sa buhay po natin? Amen? May maganda bang ibinunga? May maganda bang idinulot ito sa buhay po natin? Na kung saan yung pananalig na yan meron sa Diyos ay dapat pa natin pagyamanin, dapat pa natin yan paunlarin po sa buhay po natin, di po ba? Kung may magandang idinudulot yan, malamang sa malamang, yung pananalig na yan ay sisikapin mong lalo pang lumago. Lalo pang umunlad po ang pananalig pong yan. Pero makikita po natin, nung tayo magsimulang manalig po sa Diyos, ay nagkaroon ng liwanag ang buhay po natin. Amen? Nagkaroon ng liwanag ang buhay po natin, na tila bagay yung liwanag na ito ay nagdala sa atin ng kapanatagan at kapayapaan sa buhay ng bawat isa po sa atin. Bakit nagbibigay ito sa atin? Nagbunga ito ng kapanatagan, nagbunga po ito ng kapayapaan sa buhay po natin. Dahil alam po natin, nung tayo po ay nanalig sa ating Panginoong Jesucristo, tinanggap natin ang pagpapatawad niya sa lahat ng nagawa nating pagkakasala. Amen? At dahil po sa kung saan ay natanggap natin na kamtan ang pagpapatawad niya sa nagawa nating kasalanan, nung tayo po'y manalig sa Kanya, nagkakaroon na tayo ng kapanatagan ngayon na lumapit sa Diyos. Amen? Kapanatagan na kung saan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, nagbibigay sa atin ng kapayapaan na kahit tayo ay nagiging makasalanan, ipinaranas pa rin sa atin ng Diyos ang Kanyang pagmamahal. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nung tayo'y manalig, hindi lang po tayo nagkaroon ng liwanag na kung saan nagbigay ng kapayapaan, kapanatagan sa buhay po natin, sa pamamagitan ng ginawa ni Kristong pagpapatawad sa bawat nagawa nating kasalanan. Bagkus ang sabi po yan, kapatid, ay yung liwanag na ito ang nagturo sa atin na magmahal kay Kristo. Amen. Sino nagmamahal sa Diyos? Taas ang kamay. Ayan. Natutuwa, Lord, na makita po sa dako na to. Amen. Na may mga anak siyang tunay na nagmamahal sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Nagmahal sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung masasabi po natin na yung pagmamahal na yan, na inuukol natin sa Panginoong Hesus, ang yan po ay nagbibigay ng tunay na kagalakan sa puso po natin. Amen?
Masarap bang magmahal? May nagmahal na bang malungkot? Wala, di po ba? Lahat na nagmamahal, kahit minsan may kapighatian yan, alang-alang sa pagmamahal meron sa puso niya, sumasaya pa rin ang buhay niyan. Nakakangiti pa rin po iyan. Amen? Dahil yung pagmamahal meron dyan, yan pa rin ang nagbibigay sa kanya ng kagalakan. Kaya yung pagmamahal meron tayo kaya sa ating Panginoong Kristo, yan ang nagdudulot ng tunay na kagalakan sa puso po natin. Siya po yung sinasabi po natin na kung saan ay kayamanan ng puso po natin. Kayamanan ng puso natin na minsan nasasabi natin, hindi ako mabubuhay kapag wala siya. Sino yun? Si Lord, di po ba? Si Lord na masasabi natin, kulang na ang buhay kapag wala si Lord sa atin. Amen? Na nararamdaman na natin ngayon, bunga ng ating pananalig, na nagkakaroon ng tunay na kapunuan ang buhay po natin dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? Na kahit sa tingin mo sa paligid mo, mayroon sila na wala ka nito, pero mga kapatid, nagagawa mong magsaya kahit ng higit na kasiyahan mayroon po sa kanila dahil alam mo kung anong kaligayahan mayroon sa buhay natin sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Siya yung nagiging kayamanan. Amen? Sa buhay natin. Maalala niyo po minsan yung patutuo na nagtanong kay Brother Mike, na ang tanong niya kay Brother Mike ay ganito, Brother Mike, uuwi pa ba ako sa amin? Ewan ko lang maalala niyo iyan. Kahit si Brother Mike nagtaka doon sa tanong, sabi ni Brother Mike, ay hindi kita pwede isama sa amin. Ano? Di ba? Ang tanong ni Brother Mike, bakit? Kasi Brother Mike, ang sabi niya, ang asawa ko kontra sa gawain ni El Shaddai. Ayaw niyang dumalo ako. At ang sabi ng asawa ko, kapag dumalo ako ngayon sa gawain ni El Shaddai, pag uwi ko, papatayin niya ako. Brother Mike, pag alis ko, hinahasa yung kanyang itak. Ikaw, uuwi ka pa? Di po ba? Pero ang tanong po dyan, nakarating siya sa gawain kahit hinahasaan na siya ng itak. Totoo po yan. Tanong niya po yan. Ngayon ang sabi ni Brother Mike, pagkatapos ng gawain, umuwi ka. Pero itaas mo ang iyong kamay at tayo'y manalangin. Di pinanalangin siya ni Brother Mike. Pagtapos ng gawain, umuwi sa kanila. Kinasunuran ng linggo, ando doon na ulit sa gawain, tumayo na naman, nagpapatutuo. At ang kanyang patutuo ay ganito. Ang kanyang patutuo, mga kapatid, ay sabi niya, isang linggo hindi siya kinakausap ng kanyang asawa. Hindi siya kinikibo. Alam niyo na siguro kapag hindi kinikibo, malamang sa malamang hindi sinasaluhan sa pagkain yon. Di ba? Ano pa nasa isip nyo? Malamang hindi po yun sinasaluhan sa pagkain. Pero nung dumating yung araw ng gawain ng ating dakilang El Shaddai, hindi na siya gumayak para dumalo kasi natakot na siya, baka tuluyan siya ng kanyang asawa. Dahil isang linggong nananahimik at di siya kinakausap. Kaya biro niyo po yun, nung araw ng gawain, hindi na siya gumayak. Kasi medyo natakot na siya, baka tuluyan siya ng kanyang asawa. Tinanong siya ng kanyang asawa, di ba may gawain sa El Shaddai ngayon, hindi ka ba pupunta? Hindi siya kumikibo. Hindi siya sumasagot. Babalik na naman yung asawa niya, tatanungin, di ba may gawain sa El Shaddai ngayon, hindi ka ba pupunta? Natatakot siya baka pag sinabi niyang pupunta, tuluyan siya. Bumalik ulit yung asawa niya at tinanong, may gawain sa El Shaddai ngayon, hindi ka ba pupunta? Wala ka bang pamasahe? Ito pamasahe, dumalo ka sa gawain ni El Shaddai. Kita niyo po yung pagbabagong iyon? Ang sabi kasi ng babaeng iyon, kahit sa hinahasaan ng itak nung umalis siya, hindi siya natakot umalis kasi ang sabi niya, kulang ang buhay ko kapag hindi ako nakadalo sa gawain ni El Shaddai. Kita niyo po yun kung paano nagiging kayamanan sa kanya ang Diyos. Amen?
na ando doon na may panganib na pero uunahin pa rin ang Diyos dahil kulang ang buhay niya kapag hindi nakadalo sa gawain ng ating Panginoon, kapag hindi nakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Bunga yun ng pananalig. Amen. Nung nagsimulang makilala niya ang ating Jesucristo at nanalig siya sa ating Panginoon. Ito po yung pananalig na kung saan, mga kapatid, yung buhay po natin ay itinatalaga natin sa Diyos para ang buhay natin ay magiging pagmamay-ari ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Para ito po ay magiging pagmamay-ari ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pananalig na to na kung saan nagbigay sa atin ng liwanag, ito po yung liwanag na nagdala ng pag-asa sa puso natin. Sinasabi kanila ni Father Radya po, pag-asa. Di po ba? Nasa pamamagitan ng pag-asang ito, natututo tayo magtiwala sa Diyos. Amen? Natututo tayo magtiwala sa magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Kaya nung tayo po ay magsimulang manalig sa Diyos, anong naging bunga? Bumuti ba buhay mo o napasama buhay mo? Bumuti ang buhay po natin. Amen? Nakita po natin yung kakaibahan ng buhay natin noon kaysa buhay natin ngayon na nakaugnay sa Diyos. Nasabihin man po natin, marami mang nawala sa iyo noon na mayroon ka nung hindi mo pa nakilala sa El Shaddai, mga kapatid, pero nung nakilala mo sa El Shaddai, marami mang nawala sa iyo, mga kapatid, pero para po sa iyo, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, mas maganda at mas sigit na mabuti at maganda ang buhay mo ngayon dahil kasama mo ang ating Diyos. Amen? Hindi mo kayang ikumpara yung mga nawala sa iyo kaysa ngayon na kung saan may kayamanan kang taglay at walang ibang kayamanan para sa iyo kundi ang ating Diyos o ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pero sa kabila po nung nagiging magandang ito ng simula ng ating pananalig sa Diyos na nagdulot ng magagandang at mabuting at kabutihan po sa buhay po natin, dito po ngayon si San Pablo ay mayroon po siyang paalala at pangungusap na ang sabi ni San Pablo, gumising kayo sa pagkakatulog. Sino pong sinasabihan ni Pablo? Yung mga nanalig noon. Ito yung mga tao na kung saan, nung magsimulang manalig po sa Diyos, ay nakita natin na tanaw nila ang lahat ng pag-asa sa Diyos. Amen? Pero ngayon, sinasabihan na sila ni San Pablo, gumising na kayo. Amen. Yung bagong taon ngayon ay ariin nating bagong umaga. Di ba? Kasi pag sinabing gumising ka, di umaga na. Amen. Di po ba? Ano bang mayroon sa bawat umaga? O pag-asa, di ba? Ando doon yung liwanag. Amen? Liwanag, mga kapatid, kapag natutulog ka, puro dilim lang yon, nakikita natin, di po ba? Pero kapag gumising ka, may liwanag kang nakikita. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Na kapag may liwanag, mayroon kang bagong pag-asa, bagong pananaw sa buhay, bagong natatanaw sa buhay, mga kapatid. Di po ba? Na kapag ay may liwanag, hindi ka na nakatingin doon sa dilim ng nakaraan. Amen? Hindi mo na tinitingnan kung ano yung dilim ng nakaraan, mga kapatid, bagkus ang nakikita mo na ngayon ay ang kaayusan. Amen? Ay ang kaayusan ng mga nagiging dahilan ng kadiliman sa buhay mo. Amen? Kaya lahat dahil may liwanag na, may bagong umaga na, nagkakaroon ng kaayusan ang lahat sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Pero dito sinasabi po dito ni San Pablo, saan tayo dapat gumising? Amen? Sabi niya, gumising na kayo sa pagkakatulog.
Ang sabi po rito, sinabi ni San Pablo, layuan na natin. May salita siyang layuan na natin. Amen? At pangalawa, sabi ni San Pablo, huwag yun ang gugulin. Amen? Ano yung dapat layuan at ano yung dapat na kung saan ay wag na po natin pag-aksayahan ng panahon natin, wag natin gugulin yung panahon natin doon. Ang sabi po, yung mga gawang masama. Amen. Ang buhay ng mga mananampalataya noon, nakikita ni Pablo kung paano pinasok ng kasamaan ang kanilang buhay paglilingkod. Amen. Buhay paglilingkod. Nakita po yun ni San Pablo, mga kapatid. At maging sa atin sa panahon na ito, dapat natatanaw natin iyan. Pasimula ng taon. Amen. Isa lang yung ating nais gawin sa buhay natin, makapagpatuloy tayo. Hindi lang basta makapagpatuloy tayo, mga kapatid, kundi sa taon po na ito, masigit pa natin magawa kung anong nararapat na gawin na nais ng ating Diyos. Amen. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoon na napasok po ng kasamaan na kung saan yung kasamaan po nito, mga kapatid, ay siyang nagiging daan para sirain. Amen. Para sirain yung nagiging kalalagayan ng mga taong ito, kalalagayan ng puso po nila nung sila'y nagsimulang manalig sa Diyos. Amen? Ito yung kasamaan ito na kung saan nagiging dahilan para yung dati pong kalalagayan ng mga tao na ito na nanalig po sa Diyos ay masira yung dati nilang kalalagayan. Ayaw po ni San Pablo nung sandali na yan na magbago ang puso mo. Amen. Nakikita ni San Pablo na may nagaganap nung sandali na yan at ang tangi pong nakikita ni San Pablo yung pagbabago na ng puso ng mga mananampalataya na hindi dapat mangyari. Na kung paano iyan ang nagiging kalalagayan niyan nung makilala si Kristo, dapat nananatili sa ganong kalalagayan iyan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. May mga sinabi po dyan si San Pablo na sabi po, layuan na natin ang lahat ng gawang masama. Ang sabi niya dyan, huwag na natin gugulin ang panahon sa paglalasing. Ang dami no? Ayan. Paglalasing. Sa paglalasing na lang tayo. Di po ba? Kasi kasama na rin po dyan yung mga pita ng laman. Ang mga inggitan, ang sabi po dyan, mga kapatid, sa ating Penso Kristo, na yung mga nangyayaring ito, doon sa buhay ng mga mananampalataya, ito yung sumisira. Amen. Yung pag-iral ng mga to na sinasabi ni San Pablo na dapat ito ay layuan, dapat hindi dyan ginugugol yung panahon, mga kapatid, ito po yung sumisira ng kanilang maayos na paglilingkod sa Diyos. Amen. Na ang sabi, kailangan iwaksi na iyan. Amen. Kinakailangan iwaksi na iyan. Ano? Ano yun? Iwaksi na. Ano yun? Waksi? Ano? Itapon na iyan. Layuan na yan. Bitawan na iyan. Ayan. Parang ganon, ano? Ano yan? Ayan. Tawag po nito, paglalasing. Marami, nakakalasing kasi yung papuri ng tao. Amen? Nakakalasing ba yung papuri ng tao? Nakakalasing ang papuri ng tao, mga kapatid, na kung saan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, kapag ito na yung tinatanggap ng puso po natin, amen, kapag ito na yung kinikilala ng puso natin ngayon, ay yung papuri po ng tao, darating ang panahon, matatanaw mo ang iyong sarili na masigit ka kaysa iba. Amen. At dahil masigit ka kaysa iba, hahanapin mo ang papuri na kung saan hindi dapat para sa iba, kundi para sa iyo lang. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
na yung tinatawag po na yan na minsan yung mga papuri na iyan ng tao, kapag hindi po iyan na ibigay sa atin, minsan nagiging daan iyan para tayo manghina sa paglilingkod. Amen? Minsan nagtatampo na tayo. Amen? Kaya minsan yung paglilingkod natin sa kabila na si Lord ang suyuin, ang sinusuyo na natin tao. Amen. Para makuha yung kanilang. Amen. Di po ba? Iisa lang ang kayamanan dito. Si Kristo lang. Amen. Sa lang ang dapat magiging kayamanan ng puso po natin, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Na minsan, mga kapatid, yung mga papuri na yan ng tao, na dati, mga kapatid, wala kang ibang hinahangad sa gawain na to, kundi bawat gagawin mo ay maparangalan mo ang Diyos. Amen? Kaya dahil ang hangarin mo laging maparangalan ang Diyos, pintasan man ginagawa mo, isa lang sinasabi mo, hindi ko naman ito ginagawa para sa tao, kundi para sa Diyos. Amen? At dahil ginagawa mo yan para sa Diyos, hindi ka naghahanap ng papuri ng sino paman. Amen? Hindi mo hinahangad po yon, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Subalit dumarating po sa punto na minsan, hindi na tayo nakatuon sa Diyos na ating dapat paglingkuran, nakatuon na tayo para sa ating sarili. Kaya yung ating inaasahan na dapat gawin sa atin ng sino paman, kapag hindi nagagawa sa atin, tayo'y nasasaktan. Kayo po ang tatanungin ko, anong kalalagayan nyo nung kayo'y naririto sa gawain ng Diyos, nung nagsimula kayo? Hindi po ba sinasabi natin, lahat ay gagawin ko, lahat ay susundin ko para sa ating Panginoon? Dati yung kalalagayan mo, doon ka lang sa tagasunod eh. Amen? Nakaligayahan mo na anumang iutos, anumang ipagawa sa iyo, basta para sa gawain ng Diyos, para sa Kanya, gagawin po natin po iyon. Amen? Pero dumating kasi ang punto na hindi na ikaw ang inuutusan, ikaw nang umuutos eh. Amen? Kapag tayo na ang nag-uutos, kapag hindi na sinunod yan, ikaw na ang nasasaktan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Na minsan yung mga papuri ng tao na yan na naglalasing po sa ating kapatid, na tila baga, minsan hindi na si Lord ang bida. Hindi po ba? Totoo po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi minsan, inaagaw mo yung papuri ng tao para sa Diyos. Gusto mo sa'yo na lang. Nais lang ng Panginoon kung paano nanggigising si Pablo doon sa mga mananampalataya dito po sa lugar ng Roma nung panahon niya. Nais lang ni Pablo, sa taon po na ito, mga kapatid, lahat tayo'y magising. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Muli na kung saan mailagay natin ang buhay natin sa tunay na liwanag nung tayo'y simulang tawagin ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus na ito yung pumapatay ng pagnanasa nating maparangalan ang Diyos sa ginagawa nating paglilingkod. Amen? Minsan yung mga papuri na iyan ng tao na hinahanap po natin. Amen? Kaya sabi ni Pablo, gumising ka na. Sabihin mo sa katabi mo, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na isa lang ang nais ni San Pablo nung sandali na yan. Kasi para kay San Pablo, sabi niya ay ganito, dapat sa panahon na ito, magpatuloy kayo. Ito isa kang kong katanungan. Kasi ito madalas na nai-encounter ko rin sa mga probinsya na napupuntahan ko. Madalas sinasabi ng mga dating workers, unang-una dito sa gawain, kami ang nagbukas niyan. Alam mo, totoo lang naman, di ba? Kung hindi naman nila binuksan, wala naman tayong mamanahin eh. Totoo po yun, mga kapatid.
Pero ang problema lang kasi minsan, itong mga workers na unang ginamit po ng ating Panginoong Jesucristo, nung mawala sa katungkulan, nawala na rin. Amen? Nawala na rin. Tapos minsan mga kapatid, darating doon sa gawain, anong titingnan? Ikukumpara ko anong paglilingkod meron sila noon na hindi naman na nila ginagawa ngayon. Amen? Ikukumpara doon sa mga nagpapatuloy ng kanilang iniwanan. Di ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Ilan po sa atin na nung simula utusan, nung tumagal siyang taga-utos, pero nung nawala siya sa kalalagayan ng tagapag-utos, ibinalik ang sarili niya sa pagiging utusan. Minsan hindi na natin matanggap yun eh. Nabalikan pa yun sa buhay po natin. Pero anong sabi ni San Pablo? Gumising kayo, bumalik kayo kung anong kalalagayan nyo nung una kayong tawagin ng Diyos, kung anong ginagawa, kung anong init mayroon kayo sa paglilingkod sa Diyos, kung anong pagmamahal mayroon kayo sa Diyos nung kayong unang manalig, ibalik nyo iyon. Amen? Ibalik po natin iyon. Tanawin po natin iyan mga kapatid sa taon pong ito. Kaya ito ang nais po ni San Pablo, mga kapatid. Yan, sabi po ni San Pablo nung sandali po na yan, dapat ngayon mas nagiging masigasig kayo. Hindi kayo tulog. Amen? Kung ano yung pinasimulan nyo noon, dapat ngayon ipinagpapatuloy. Amen? Bagong taon. Ano ang nababago sa taon? O, tama, bilang lang ang nababago. Amen? Bilang lang ang nababago. Anong nababago sa tao katulad ng pagbago ng taon? Ha? Bilang din ano? Bilang din kasi nadadagdagan ang edad nyo. Nadadagdagan ang edad po natin. Hindi po ba? Pero po, ay sa pagbabago ng taon, nadadagdagan ang taon. Amen? Habang nadadagdagan ba ang taon ay pabuti ba ng pabuti? Amen? Ano? Kasi minsan may mga salita kang maririnig. Iba na ang panahon ngayon, iba na ang kabataan ngayon, hindi na katulad noon. Iba na ang tao ngayon, hindi na katulad noon. Ano? Kaya minsan kapag sinabi mo yan sa anak mo, sasabihin ng anak mo, ay ayaw ko pumunta doon sa panahon nyo. Di po ba? Kasi hindi naman yun ang kanilang kinagisnan. Di po ba? Ito yung kanilang kinagisnan po mga kapatid sa ating Panginoong Kristo. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Kristo na minsan natatanaw ng mga noon na tila baga hindi paganda na paganda ang panahon. Amen? Na para baga minsan may sinasabi tayo, bumubuti, pero sumasama kaysa dati. Di po ba? Bumubuti, pinagpala ng Diyos. Di ba? Pinagpala ng Diyos, bumuti ang buhay. Pero ang tanong, naging mabuti ba? Amen. Kasi dapat hindi lang bumubuti. Amen? Dapat nagiging mabuti. Bumubuti ang buhay, di po ba, nagiging mabuti pa rin ang pagkatao. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ito po yung kailangan po natin ngayon. Na kung ang panahon ay sinasabi, habang po na kung saan nadaragdagan ang bilang taon, tila bagay hindi pabuti ng pabuti, kundi pasama ng pasama, dapat tayong mananampalataya, hindi tayo sumasabay doon. Kaya anong sabi ni San Pablo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Alam nyo, natatanaw nyo kung ano ang takbo ng mundong ito. Kung ito pasama ng pasama, ang sabi ni San Pablo, manatili kayo kung ano ang kalalagayan nyo noon. Huwag nyong iayon sa takbo ng mundo pong ito kasi kinakailangan tayong mananampalataya habang tumatagal sa gawain po ng Diyos, hindi lang, kapatid, bumubuti. Amen. Kundi dapat nagiging mabuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. At ito po yung dahilan na kung saan ang mga tao pong ito ay ginigising po ni San Pablo, mga kapatid.
ginigising. Na ang sabi po dito sa talata po 12, na mamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama. Italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Yung salitang italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Sa ibang salita, dito po sa baba ng Biblia, may sinasabi po, iwaksi natin ang mga gawa ng kadiliman at isuot ang baluti ng kaliwanagan. Purihin natin ang ating Jesucristo. Isuot natin ang baluti ng kaliwanagan na dapat hindi ito nawawala sa atin. Kaya sabi ni San Pablo, gumising kayo. Masdan nyo kung ano na ang suot ninyo. Amen? Wala na kayo sa kaliwanagan, ang sabi ni Pablo. Yung mga gawa nyo hindi nakagawa para na nagawain ng nasa liwanag, kundi nasa kadiliman na. Sa talata 14, sinabi po, ang Panginoong Jesucristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay. Sa ibang salita itong sinasabi, ibihis ninyo ang Panginoong Jesucristo. Ibihis, isuot nyo. Amen? Na kung saan, kung paanong nakikita noon si Kristo sa buhay mo, nung una mo siyang tanggapin sa buhay mo, dapat hanggang ngayon, siya ang nakikita sa buhay ng bawat isa po sa atin. Siya ang taglay-taglay natin, siya ang suot-suot ng bawat isa po sa atin. Kaya ang sabi po dyan sa aklat ng pahayag ay ang ganito. Siguro alam ninyo ito sa pahayag kabanata po, 2 talata po ay 4. Ang sabi ay ang ganito, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo talikdan ang iyong masamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Amen? Ano ba ginagawa mo noong una nung tawagin ka dito ni Lord? Nagagawa pa din ba natin? Yun pa rin bang nakikita sa atin? Bakit nananahimik yung katabi mo? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang sabi, kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Taglay natin ang liwanag ni Kristo. Pero kung yung liwanag na yan ay pinapatay na natin sa buhay po natin sa pamamagitan ng hindi na paggawa ng ginugusto niyang gawin po natin, bagkus nililihis na natin ang ating ginagawa, yung liwanag na yan, aalisin sa iyo yan ng Diyos. Yan ang nagiging dahilan para maranasan mo ang pagmamahal ng Diyos. Yan ang nagiging dahilan para maranasan mo na ang dalangin mo ay tinutugon ng Diyos. Amen. Iwag natin hayaan ang sabi po na yan ay mahubad sa atin. Isuot natin iyan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dapat nananatiling nakikita po iyan sa bawat isa sa atin. Mayroong kwento na kung saan ay hiramin ko itong kwento na to. Maalala ko, hindi ko lang kilala na. Mayroon daw pong isa na kung saan ay ang kanyang tawag po nito, ang kanyang talent po ay isa po siya na kung saan ay tumatakbo sa marathon. Okay. At lagi po siyang nauuna. Lagi po siyang nananalo. Isang araw, na kung saan mayroon ulit paligsahan po ng marathon po, kasama po siya. Lahat ng kanyang kababayan ay pumunta para na kung saan, pagdating niya doon sa finish line, lahat sila ay papalakpak sa kanya. Papalakpak po sa kanya. Subalit mga kapatid sa ating Panginoon, dumating po yung punto na kung saan ay lahat ng kasali nakarating na, yung taong inaasahan nila, na siya pong inaasahan nilang magiging una doon sa finish line, hindi dumating. Hindi dumating dahil napilay po siya. Napilay po siya. Ngayon po, inabangan po nila yung tao pong iyon.
At nakita nilang dumating ang tao pong iyon. Nakita nilang dumating. Pero yung tao po na yon, akay-akay na ng kanyang tatay. Hanggang makarating sa finish line. Anong ipinapakita po dito? Hindi mahalaga ang simula. Sa Diyos, hindi mahalaga ang simula. Amen. Sa Diyos, mahalaga kung paano mo tatapusin. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Yan ang dapat ng paglilingkod meron tayo. Saan natatapos ang ating paglilingkod? Saan nakakarating ang ating paglilingkod? Minsan mga kapatid, hanggang doon na lang kapag tinanggal na sa katungkulan. Kapag wala na, wala ng paglilingkod. Minsan kapag may pagsubok, nawawala na sa paglilingkod. Itong tao po na ito nakarating sa finish line. Hindi siya nahiya. Amen. Siya ang inaasahan ng lahat. Pero nung sandali na, siya ang huling nakarating. Pero kahit nung sandali na yon, gano'n ang sitwasyon niya, isa lang sinikap niya, makarating siya doon. Amen. Matapos niya iyon, marating niya po iyon. At ang isang kagandahan dyan, mayroong tumulong sa kanya para makarating. Amen. Nung simula ba ng gawain na ito, tawagin ka ng Diyos sa gawain na ito, naging matulungin ka ba? Amen. Hanggang ngayon ba, tinutulungan mo pa rin siya? Hindi na Brad, inaway na ako eh. Nakikita niyo po, na minsan, dati po, ganun kayo dito, pero ngayon, meron kayong kaganito dito sa gawain na ngayon ay wala na. Iwalay na. Amen. Ipapano yan kung hindi kayo magtutulungan? Amen? Dapat walang iwanan. Dapat lahat tayo nagtutulungan na sama-samang makarating sa finish line ng ating paglilingkod na nais ng Diyos marating ng bawat isa po sa atin. Amen? Kaya minsan mga kapatid, marami minsan na kung saan ay natutuluyan na rin mawala sa gawain kasi bakit? Yung dating pagmamahal na pinapadama mo sa Kanya, hindi mo na naipapadama ngayon. Tama o? Tama. Di po ba? Totoo po yan mga kapatid sa ating Peso Kristo. Kaya minsan, nararamdaman niya na minsan lang nagkamali, tila bagay wala na siyang halaga. Amen? Hindi po kailangan yon. Kinakailangan dito ngayon, sabi ni San Pablo, gumising na kayo. Gawin nyo na ang dati nyong ginagawa nung nagpasimula kayo sa gawain kong ito. Yung galak ng paglilingkod, muli nyong buhayin sa puso nyo. Amen. Yung pagmamahal na yan na para po sa Diyos, ang sabi po na tila baga minsan, yung pagmamahal na yan ay tila baga natatakpan na ngayon ng pagmamahal meron tayo sa ating sarili, ng pagpapahalaga ng para sa ating sarili. Ang sabi ni Lord ngayon, alisin mo muna iyan. Amen. Yung pagmamahal na para kay Lord, ang unahin nating ibigay sa Kanya. Amen. Nasa taon pong ito mga kapatid, sabi nga nung nakaraan, nagninilay ako. Ang pagninilay ko po ay natuon doon sa 3 hari, 3 pantas, 3 hari tawag natin, di po ba? Na yung 3 hari naglakbay para na kung saan ay marating nila kung saan naruroon ang Panginoong Hesus para na sa pamamagitan ng handog nila, maparangalan nila ang Panginoon. Amen? Maparangalan nila ang Panginoon. Sabi ko, kaya ba namin maglakbay papunta sa Bethlehem? Para na yung handog meron kami, ay madala namin kay Kristo. Diba sa Bethlehem si Lord isinilang? Doon pumunta yung 3 hari para maihandog yung kanilang sarili, yung kanilang mga sariling handog.
naisip ko, Lord, hindi ba itong gusto mong gawin namin sa taon na to? Maglakbay para makarating sa Bethlehem, para yung aming handog para kay Kristo ay madala namin sa Kanya. Amen? Kung tatanawin mo na ang taon na ito ay isang paglalakbay para makarating sa Bethlehem at ang regalong mayroon ka para sa Panginoong Hesus ay madala sa Kanya, naniniwala ako na ang taon na to, hindi mo sasayangin ang taon na ito sa paggawa ng nararapat na paglilingkod sa Diyos para marating mo ang Bethlehem at maialay ang handog na paglilingkod para sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Na kung paano iyan narating ng 3 pantas, tila bagay tanawin natin na dapat yan ang magiging paglilingkod natin sa taon na ito. Parang isang paglalakbay para na marating ang Bethlehem upang ihandog ang ating mga ginagawang paglilingkod para sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag yan ang laman ng puso natin, malamang sa malamang, pag-iigihin mo pa ang ginagawa mong paglilingkod. Pagyayamanin mo pa ang ginagawa mong paglilingkod, malamang sa malamang gigising ka na. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo na ang nais ng ating Panginoong Hesus, isuot ninyo, ibihis ninyo ang Panginoong Hesus. Huwag niyong hubarin ang kabutihang inilagay ni Kristo sa puso ng bawat isa sa atin. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang inyong dalawang kamay. At buhat sa puso pong iyan. Suriin niyo po kung aling bahagi na ng paglilingkod mayroon tayo noon na sa ngayon ay natutulog, na sa ngayon po ay hindi na natin nagagawa, na sa ngayon po ay nagiging kapabayaan na para po sa atin, tanawin po natin iyan. Ang sabi ni Lord, minsan nagdaramdam ako. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ibalik mo lang sa dati. Ibalik mo lang sa dati ang kalalagayan ng puso mo nung tawagin kita. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa iyo. Hindi magbabago ang pagtingin sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kausapin niyo po siya. Hingin niyo ang liwanag sa ating Panginoon para sa taon pong ito. Pagkising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay anong ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa.
Yan ang inaalala ni San Pablo sa mga mananampalataya. Na bawat mananampalataya ay mapawalay sa ating Panginoong Hesus. Kaya ginigising sila. Ginigising sila tulad natin ngayon. Ginigising po tayo mga kapatid. Ginigising po tayo ng ating pong buhay ay huwag mapawalay po sa Diyos. At ang sinasabi sa awitin, ikaw ang nagbibigay sa akin ng sigla. Sigla, asaan na yung siglang iyan? Sigla na nagbibigay ng kagalakan dati sa Diyos dahil sa ating kasiglahan gawin ang kanyang kalooban. Pero ngayon minsan nasasabi ng Lord, nagdaramdam ako. Ang sabi kanina sa awitin, ngiti ng langit ay ating nasisilayan. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, maalala niyo po ang lingkod ng Diyos na sa Esteban? Sa Esteban po ay lingkod ng Diyos na binato hanggang sa mamatay dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. Pero nung si Esteban po ay binabato mga kapatid, nakita niyang bukas ang langit. Nakita niyang Panginoong Hesus nakatayo sa kanan ng Diyos. Sinasabi po sa Biblia, si Kristo'y nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilang mga talata sa Biblia na nagsasaad si Kristo'y nakaupo sa kanan ng Diyos. Pero nung sandali na yon, si Kristo nakita po ni Esteban nakatayo sa kanan po ng Diyos. Anong ipinapakita po dito? Mismo ang Panginoon ay standing ovation po siya. Dahil sa ginawa po ni Esteban. Walang ibang pumalakpak po kay Esteban nung oras na yan. Hindi palakpak ng tao ang kanyang tinanggap. Palakpak ng Diyos. Na nawa araw-araw, ganyan natin napapangiti ang Diyos. Ganyan natin napapahanga sa mga ginagawa po natin. Mabuti ang Diyos na tumawag sa iyo sa gawaing ito. Mabuti ang Diyos na nagdala sa atin sa gawain pong ito. Napakaganda ng kanyang layunin hangarin para sa iyo. Salamat sa Panginoon. Nandito na tayo. Kung wala tayo sa gawain ito, paano mo kaya matatanaw asaan ka kaya ngayon? Pero mga kapatid sa Panginoong Hesus, nasa kalalagayan ka, limutin ka man ng sino paman sa oras ng iyong pangangailangan, dito may Diyos ang kasama na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Diyos na nangangako sa bawat isa sa atin, tumawag ka lang, diringgin kita. Amen. Thank you, Lord. Ama naming nasa langit sa taon pong ito, sa pasimula ng taon na ito, Diyos, kami lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag. At buong puso amang nagpapakumbaba at sumasamo. At inaamin namin sa iyong banal na harapan ngayon, higit namin kailangan ang tulong mo. Higit namin kailangan ang tulong mo sa taon pong ito sapagkat ang hindi magagawa ng tao, magagawa mo sa buhay po namin, Panginoong Hesus. Dakilang Diyos naming nasa langit, ikaw ang nagbigay sa amin ng kalakasan para mapagtagumpayan namin ang mga pagsubok na aming dinaraanan at aming inaangkin na sa taon pong ito, Diyos. Ikaw ang patuloy magbibigay sa amin ng kalakasan para sa isang matagumpay na buhay sa taon pong ito, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Kaya na hinihiling namin, Ama, na ang kamay na iyan ay kamay na panatilihin mo, O Diyos, na siyang kamay na ilaan para po sa amin. Ilaan para po sa amin. At hinihiling namin, dakilang Diyos, panatilihin mong bukas nawa ang puso mo para sa bawat isa, Panginoong Hesus. Sa bawat pagtawag namin, O Diyos, kami dumadalangin, naway dinggin mo kami. Naway dinggin mo ang aming mga dalangin. Patawarin mo kami, Ama, sa aming mga pagkukulang at nagiging kapabayaan sa aming paglilingkod noong nakaraang taon, Panginoong Hesus. Patawarin mo kami kung hinayaan namin
na ang mga pangyayari mayroon sa buhay namin ay pinahintulutan namin upang manglamig ang aming paglilingkod sa iyo, Diyos. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Muli sa taon na ito, Panginoon, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan. Yes, Lord. Punuin mo kami ng banal na Espiritu. Linisin kami ng banal mong dugo, Panginoong Jesucristo. Hallelujah, hallelujah. Awitin natin ang Come Holy Spirit. Anyayahan natin ang banal na Espiritu na siyang patuloy manahan sa atin, gumabay sa atin sa taon pong ito. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, Muli mo siyang pagbuksan ng pintuan ng puso mo tulad nung una mo siyang nakilala. Tulad ng unang araw na kayo nagtagpo ng Panginoong Hesus. Muli mo siyang pagbuksan ng pintuan ng puso mo. come with your own special way. Come like spring. Come like a spring in the desert. Come to the withered of souls. Come to the wither of soul. Lord, let your sweet healing power Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. touch me and make me whole. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan ka. Kailangan kita. Sigla at lakas na maghina. Sigla at lakas ng mahina. Pag-asa naming lahat. Pag-asa ka namin lahat. Halina katulad ng batis. Halina katulad ng bati Sa aming kaluluwa. sa aming kaluluwa. Taglay ang kapangyarihan. Taglay ang kapangyarihan. Dala ay kaligtasan. Dala ay kaligtasan. Dakilang Diyos, punuin mo kami ng iyong kapangyarihan. At muli dalangin po namin, Panginoong Hesus, muli mong pag-alabin sa puso namin, o banal na Espiritu, ang pagnanasa na kung saan patuloy mapaglingkuran ka sa taon na ito, dakilang El Shaddai. Muli mong ibalik ang init ng aming pagmamahal sa iyo at init ng pagmamahal, o Diyos, sa aming kapwa, Panginoong Jesucristo. Dalangin din po namin, Panginoong Jesus, bigkisin mo kami lahat, o Diyos, sa gawain mo na ito ng banal mong pag-ibig. Salamat, dakilang Ama, manahan ka sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay po namin, at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Salamat, dakilang El Shaddai, salamat. Taas natin ang mga bagay na nais nating taas sa ating Panginoon. Dakilang Diyos naming nasa langit, salamat po sa biyaya ng mga salita mong patuloy ipinabahagi at pinaparating sa amin, o Diyos, upang ang puso po namin, o Diyos, ay muling gisingin at ibalik ang nararapat na paglilingkod para sa iyo, O Diyos. Salamat, dakilang El Shaddai, at aming kinikilala na ang paglilingkod na ito, Diyos, at ang aming pong Panginoon, pakikipagrelasyon po sa iyo ay isang kayamanan, Panginoong Jesucristo,
na hindi kayang tumbasan ng mga bagay meron sa mundong ito, bagkus isang kayamanan, Panginoong Jesucristo, na magdadala po sa amin sa iyong kaharian. Salamat, dakilang Diyos. Tugunin mo nawa, Panginoon, ang mga dalangin ng bawat isa, ang mga kahilingan ng bawat isa. Dinggin mo, dakilang Diyos, lalo na't kahilingan para sa kanila mga mahal sa buhay. Dalangin ko po, Ama, punuin mo ang kanilang mga mahal sa buhay, ang kanilang buhay, O Diyos, araw-araw ng mabubuting bagay na kanilang pangangailangan. Iparanas mo sa aming mga mahal sa buhay, dakilang El Shaddai, na mayroong Diyos na nagmamahal sa amin, may Diyos na kailanman hindi kami nakakalimutan. Salamat, dakilang Diyos, sa iyo ang kapurihan sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa amin, at dalangin namin, dakilang Diyos, pagpalain mo mga taong pinaglilingkuran ng aking mga kapatid pong ito, Diyos. Paghariin sa puso nila ang pag-ibig mo, dakilang El Shaddai, na ang pag-ibig na yan ay patuloy maparanas, O Diyos, sa aming mga kapatid na naglilingkod sa kanila. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan. Salamat, dakilang El Shaddai. Salamat, dakilang El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kayong samahan ng Diyos sa taon po na ito at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Hallelujah. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year, brother!